Si Timothy ay isang Christian na kabataan galing sa Asia Minor. Jewish ang nanay niya at Greek ang tatay niya. Bata pa lang siya pero nakasama na siya ni Paul at naging assistant niya sa pagmimisyon. Imagine mo yon, youth na ginamit agad ni Lord sa malaking gawain. At itong unang sulat ni Paul kay Timothy, grabe, punong-puno ito ng 3 super importanteng bagay na dapat mong malaman. Una, ang sulat na ito ay warning laban sa mga maling teaching na pumapasok sa church. Mga teaching na pinaghalong Jewish na ideas at iba pa. Example, may mga naniniwala na masama raw ang mundo at maliligtas lang ang isang tao kapag may alam siyang special secret. At kapag sinusunod niya yung mga rules ng pag-iwas sa ilang pagkain at hindi pag-aasawa. Pero hindi lang yan. May mga instructions din dito kung paano patakbuhin ang church at pagsamba. Nakasulat din kung ano dapat ang qualities ng mga leaders at ng mga tumutulong sa loob ng church. At sa huli, personal na pinayuhan ni Paul si Timothy kung paano maging mabuting servant ni Jesus Christ at kung ano ang responsibilities niya sa kapwa naniniwala kay Christ. Dito sa book ng unang Timothy, si Paul ay nagbigay ng matinding paalala kay Timothy kung paano maging strong leader sa church. Ang leader hindi lang magaling magsalita. Dapat kita sa buong buhay niya ang pagiging disiplinado, maayos at faithful kay Lord. Hindi dapat lasenggo, hindi palaaway at hindi sakim sa pera, kundi isang leader na marunong mag-handle ng sarili, responsable sa pamilya at handang mag-serve. Ang leadership sa church ay hindi tungkol sa power o fame, kundi sa totoong service at pagiging role model. Kaya kailangan umiwas sa fake teachings, huwag magpabulag sa maling kwento, at kumapit sa truth ng Word of God. Lesson dito: manatiling matatag sa faith, mamuhay ng malinis at ipakita ang love kay Lord at sa kapwa. Para naman sa duties ng bawat Christian, simple pero malinaw. Maging faithful sa prayer, hindi lang para sa sarili kundi pati para sa iba, sa church leaders at sa mga government officials. Respeto at suporta sa church leaders dahil sila ang ginamit ni Lord para mag-guide at magturo. Dapat ding umiwas sa sin, vices at toxic habits at maging good example sa salita, sa actions, sa faith at sa love. At ang powerful na reminder ni Paul, kahit youth ka pa, huwag mong isipin na wala kang ambag kasi ginagamit ni Lord kahit ang kabataan para magbigay ng liwanag at inspirasyon sa iba. Kaya ang goal, magpalakasan tayo bilang magkakapatid sa faith at mag-serve kay Lord araw-araw. Sa school, sa bahay at kahit saan tayo dalhin. Kaya kung gusto mong malaman paano maging strong Christian leader at faithful follower ni Christ, huwag mong palalampasin ito. Siguradong babalikan mo ulit-ulit ang aral mula sa Book of 1 Timothy. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.